Yun, na magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW. Sana po nasa maayos kayong kalagayan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito, ang pag-uusapan po natin, itong PNP po, nakakita po ng mga sikretong lagusan daw doon mismo sa loob ng katedral. Doon sa compound po ng KOJC, kaya mas lalong tumitibay yung kanilang paninindigan na malapit na nilang mahuli si Kibuloy o sigurado sila na si Kibuloy ay nandun lang sa loob ng compound at nagtatago po sa ilalim ng lupa dahil sa mga nakita nilang mga sikretong lagusan di umano. So, di natin alam kung yung lagusan ba na yun para sa secret tunnel o lagusan lang para sa mga, alam mo yun, siyempre, yung iba, naglalagay talaga ng mga secret na passage para madaling makapunta sa mga kwarto-kwarto. Siyempre, di ba, lalo na kung ganyang yung katedral, di ba? Siyempre may mga opisina yan. So may mga talagang pintuan minsan na ginagawa. Kadalasan ganyan nangyayari sa mga napapanood nating pelikula, di ba? Na may mga sikretong daan papunta doon sa opisina, papunta doon sa kusina, yung mga ganun para mas mapabilis lang yung yung travel time nila. So yun yung mga nakita ngayon ng PNP kaya mas naniniwala sila ngayon na si Kibuloy ay nandun lang sa loob ng compound ng KOJC, nagtatago. Kaya nagiging mas lalo silang pursigido na alam niyo yun na talagang pagbutihin pa yung paghahanap kay Kibuloy pero para mahuli na kagad. Pero yun nga, until now, wala pa rin sign na si Kibuloy ay nandun talaga sa loob ng KOJC. So panoorin natin itong balitan to kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman po muna pakipindot yung subscribe button at the same time pa-like na rin po ng video. Wala namang bayad yan, di ba? Pindot na. So ito, panoorin po natin tong balitan to. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. May mga nadiskubring sikretong lagusan sa Cathedral ng Kingdom of Jesus Christ sa ika-6 na araw na paghahalughog para ihain ang warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy. Bukod po sa magagarang silid, detalyado at kakaiba rin umano ang disenyo sa ilalim na nagpapahirap sa paghahanap sa pastor. May mga nadiskubre rin ng mga otoridad na bolo sa tumpok ng buhangin, molotov at live wire na bakod sa loob ng compound. Nakatutok live si June Veneracion. June. Emil, Pia at Mel, ipinakita ngayon ng DILG at PNP ang ilan sa mga hamon na nagpapahirap umano sa mga pulis sa kanilang paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. Sa pagpasok ng mga pulis sa cathedral ng KOJC ay nakita nila ang mga sikretong lagusan na ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos ay papunta raw sa kwarto ni Pastor Kibuloy. Meron ding magagarang silid. At sa ilalim ay makikita naman ang basement. May mga hilera. Doon sa mga magagandang silid, wala namang question dapat doon eh. Dahil pera naman ng KOJC yung ginamit doon, sila yung nag-design noon, sila yung gumagamit noon. Siyempre, para sa comfort nila, para sa comfort din ng mga miyembro ng KOJC. So, dapat walang question doon kung paano ginawa, kung maganda ba, or ano yung, kumbaga kung ano yung design nila. Nasa kanila yun. Diba? Kung maliban kung pera ng taong bayan yung ginamit doon, meron tayong karapatang questionin. Pero dahil sa hindi naman natin pera yung ginamit diyan, pera naman ng mga miyembro ng KOJC yung ginamit diyan, siguro para po sa akin wala tayong karapatang questionin. Kung ano man yung design, kung gaano ba kaganda yung mga kwarto na yon, kung paano ginawa yung building. So hindi natin pwedeng questionin yon. Pero yun nga, dahil lang sa nahihirapan yung PNP na mahuli si Kibuloy, nagiging issue yan. Ginagamit nila nga parang palusot na lang yung ganyang klaseng mga obserbasyon nila na nahihirapan daw sila dahil sa kumbaga sa design, sa forma ng pagkakagawa ng building. So, dapat hindi kini-question yun eh. Diba? Para po sa akin, yun lang naman po yung komento ko na bakit kailangan pang questionin yung pagkakagawa ng building ng Kingdom of Jesus Christ. Ng kwarto na hindi pa gawa.
Ang mga intricate design ng mga istruktura ay kabilang daw sa nagpapahirap sa mga pulis sa paghahanap kina Kibuloy at mga kapwa niya akusado. Noong mga unang araw ng operasyon ay ginamitan din daw ang mga pulis ng laser light. Sa mga tumpok ng buhangin ay may mga nakita naman at tatagpuan na mga nakatago daw na bolo. Ang bakod, meron pang live wire. Meron din mga Molotov cocktail. Pero sa kabila nito, tuloy-tuloy daw ang paghahanap. May mga namomonitor pa rin daw ng mga tibok ng puso sa ilalim ng lupa. Indikasyon na posibleng may... Doon sa paglalagay ng live wire doon sa mga bakod, para po sa akin, normal lang eh. Kasi malaki yung property, so kailangan nila i-secure sa loob, baka nga naman pasukin ng mga hindi magagandang elemento. Siyempre, alam niyo naman na very vocal din naman si Pastor Kibuloy sa mga paglaban sa NPA. So, siyempre, kumbaga advance na sila mag-isip, kailangan nila i-secure yung property nila. So, hindi naman siguro mali na maglagay sila ng live wire doon sa mga bakod. Ngayon, yung paglalagay ng molotov, yung sinasabi lang molotov bomb, yung bolo, ibang usapan siguro yun. Depende kasi kung saan nila gagamitin yun. Diba? Kung gagamitin nila yun, halimbawa yung bolo, pwede naman sa pagtatabas ng mga damo-damo, pwede. Ngayon, yung molotov na sinasabi nila, yun ang medyo questionable. So, bakit may kailangan ng molotov bomb? So, yung molotov bomb na yun, nilagay lang ba yun? Ngayong ginagawa yung warrant of arrest, yung pag-serve ng warrant of arrest, or matagal na doon para protectionin yung property. So, hindi natin alam. So, kailangan pa ng paliwanag doon ng KOJC kung paano nila i-depensa yung ganong klaseng senaryo. Pero yun nga, doon sa paglalagay ng live wire, medyo para po sa akin, reasonable lang yun dahil siyempre, para hindi maakit yung bakod nila. Dahil nga, siyempre, kinakalaban din ni Pastor Kibuloy yung NPA. So, kailangan nila i-secure yun. Na baka nga naman mapasukan sila ng NPA sa loob, may gawing hindi maganda. So, kumbaga, pino-foresight na kagad nila yung pwedeng mangyari. Mga tao pa rin. Bukod sa ground-penetrating radar na kaya makadetect ng tibok ng puso sa ilalim ng lupa, ay may mga iba pa raw makabagong teknolohiya ang ginagamit ngayon sa paghahanap kay Kibuloy. Pakinggan natin ang pahayag ni DILG Secretary Benhur Abalos at PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo. So, napakahirap sa totoo lang. Napakahirap. In fact, kinukuha namin ang plano mismo nito sa Office ng Engineering ng City ng Davao kung ito'y nakadeklara o hindi. Kasi kung hindi nakadeklara ito, ano ito? Diba? It's a violation. Ba't hindi nakadeklara? Lahat ng intricate things na ginawa at binuupo doon, no, na pwedeng pagtaguan. Marami na po tayong na napuntahan without revealing the exact location po, but we are confident na sabi nga natin na papalapit tayo doon sa kung saan yung exact location po ng mga hinahanap po natin. So yun, talagang very positive pa rin po yung PNP natin na mahuhuli nila si Kibuloy doon sa loob ng ng KOJC compound. Sana lang kasi mapapahiya naman yung PNP natin kapag hindi nila nahuli si Kibuloy dyan sa loob ng KOJC compound. Kasi marami rin nagsasabi na sinasabi rin naman kasi ng PNP tsaka ni Abalos na may pera naman si Kibuloy. So, posible rin namang wala na rito sa Pilipinas si Kibuloy. Kasi 'di ba ang tagal niya nang hindi naman siya umaattend ng mga Senate hearing ng Congress hearing. So possible no mga time na 'yon wala na rito sa Pilipinas si Kibuloy. Isipin niyo may pera si Kibuloy, malaki rin po yung connection niya. So hindi lang naman dito sa Pilipinas merong KOJC, meron din naman sa iba't ibang panig ng mundo, ng iba't ibang bansa. So pwedeng may nagsasabi nga, baka daw nakabili na lang ng visa itong si Kibuloy, baka nasa ibang bansa na. Kasi may mga bansa raw pala na legal na nagbebenta ng visa. So kung makakabili ka raw ng property dun sa sinasabing bansa na yun, pwede ka nang tumira dun. So
kumbaga doon, magiging citizen ka na. So, mapoprotektahan ka ng bansa na yun. So, may nagsasabi ng ganun. So, pwedeng ganun yung mangyari kasi nga may pera naman si Kibuloy, di ba? Makakapagpatayo ba sila ng ganyang kalaking compound, 30 hectares, kung wala silang pera? Di ba? So, hindi lang naman, kahit naman sa bilo, ipinris nila yung mga asset ni Kibuloy. Siyempre, hindi lang naman lahat ng asset niya sa kanya nakapangalan. May mga nakapangalan dyan na sa ibang tao, siguro, pwede naman ganun. So, may posibilidad din na nasa ibang bansa na si Kibuloy. Sana yun lang gawin ng PNP. Huwag tayo masyado mag-focus dyan sa KOJC compound. Isipin nyo rin na yung posibilidad na si Kibuloy ay nasa ibang bansa na or wala dyan sa KOJC compound, baka nasa ibang lugar ng Pilipinas, doon nagtatago. Kasi nangyayari ngayon, parang nakasentro lang sila sa KOJC na talagang yung kumbaga tawag dito yung positibo silang nandyan. Paano kung wala? Di mas mapapahiya yung PNP. Buti sana kung ang mapapahiya lang dyan yung mga opisyal ng PNP. Pero damay kasi yung buong PNP dyan. Kasi siyempre, hawak, suot nila uniforme ng PNP, nakasulat doon, Philippine National Police. Tapos madidiskarel sila dyan at di nila makikita. So lumalabas dyan, sumasama yung image ng PNP. So, yun lang sana, wag naman sila mag-focus dyan sa KOJC. Tingnan din nila yung ibang anggulo na posibleng wala na nga si Kibuloy dyan sa Davao. So, tingnan natin, abangan natin kung may makukuha pa silang mga bagong update dyan sa loob ng KOJC compound at kung talagang nandyan talaga si Kibuloy. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.